Gandang araw! Bakit nga ba ako hindi nahihiyang magtinda? At tara, samahan ninyo ko sa video na ito ay papaliwanag ko sa inyo. Magandang araw! It's Sunday afternoon. Actually, evening na. Magsi 6 PM na in the evening. Wait lang po. O, nagyayaya siya lumabas. Kasi maghapon na kami nasa loob ng bahay. Ayan! Bago ko nga ikwento sa inyo ang lahat ay ito, i-share ko muna sa inyo ang ilang kaganapan sa linggong dahil ito. Dahil nga Sunday ngayon ay syempre nagsimba muna kami ni Maru, kaya naman kung mapapansin niyo ay bihis na bihis ang bata natin. Pagkatapos nga naming magsimba ay nagyaya muna siya na pumasyal dito sa park, tamang-tama naman, at dala namin ang kanyang laruang bubbles. Tuwa nga ang ating princess dito sa kanyang laruang bubbles at pati nga maging ibang bata na makakita nito ay laro na rin sa kanya. Salamat sa araw na ito at hindi naman maulan at hindi rin masyadong mainit. Pero may pagkaalinsangan ang panahon kaya siguro maya-maya ay uulan. Napansin ko nga na marami ang namamasyal sa park, lalo na dito sa playground na marami rin ibang mga bata at mga mamis dahil nga siguro ito sa Sunday ngayon at long weekend. Kaya naman maraming mga mamis ang dinala din ang kanilang mga anak dito sa playground at ang iba naman ay nandun sa picnic. Maswerte nga kami at malapit lang kami dito sa park. Kaya naman, anytime na gusto ni Maru na pumasyal dito, ay nadadala ito na nga siya. Mga kasari, i-share ko sa inyo. Story time tayo ngayon kung bakit hindi ako nahihiyang magtinda. Tutuusin nga mga kasari, ang profesyon ko ay malayong malayo sa sales pero and marketing. Nauunawaan ko na sa lahat ng bagay sa businessman or sa profesyon ay kailangan talaga natin at ito talaga ang bumubuhay sa atin. Katunayan nga, kapag ikaw ay nag-a-apply ng trabaho, ay talagang pumapasok ka sa sales. Alam nyo ba kung paano? Dahil tayo ay nag-a-apply ng trabaho, ay binibenta rin natin ang ating skills, experiences, knowledge, at ang ating services. Kaya naman, sa usapang sales, ay hindi lamang ito tumutukoy sa produkto, kundi maging sa serbisyo. Kaya talagang napaka-essential din na marunong tayo pagdating sa sales. Na lang kapag may idea ka, ay parang binibenta mo rin ito, paano mo kinokonbinsi ang ibang tao tungkol sa idea mo, o diba yun ang sales? Dito mga kasari, alam nyo ba na mula pa pagkabata ay talagang kinamulatan ko na dahil ito sales. Sa nanay ko, dahil noon pa man maliit pa lang kami ay meron na kaming sari-sari store. Dahil nga kami ang nagbabantay ng kanyang sari-sari store, kung minsan lalo na kung wala kami sa eskwela ay natututo na rin kami noong sa naman pagbibenta. Ako ay nag-aaral at sa tuwing bakasyon ay nagbebenta naman ako mga kasari ng isda at gulay. Pagkatapos nga ay nagtayo rin ako ng aking tindahan ng mga tsinelas, damit at kung ano-ano pa na inaangkat namin sa Baclaran at Divisoria. Kahit motor nga lang ang bitbit naming mag-asawa noon ay talagang pinupuno namin ito ng mga angkat naming paninda, lalo na ng mga tsinelas kung minsan nga hindi na talaga namin napagkakasya sa motor ang mga sarili namin at ang mga produktong pambenta namin. Napakahirap na mga panahon na yon, pero talagang tsinatsaga namin yon mga kasari dahil yon ay pangdagdag din sa aming kaya naman talaga mga kasari ay nasanay na tayo na pinagsasabay natin na meron tayong trabaho at meron tayong mga munting negosyo. Kaya naman ito ring mga anak namin ay natasanay na rin sila sa amin na sila ang nagabantay ng aming sari-sari store habang bata pa man sila. Na rin namin sila sa pamimili at sa pagbibenta. Si ading baby Maru ay nakakatuwa nga dahil kinahiligan niya talaga dito sa tindahan. Tutuwa nga rin siya dito sa ating tindahan kapag maraming nabili. Alam niyo ba mga kasari, ito ang aking kahera dito sa tindahan. Siya talaga ang tagatanggap ng bayad at mabilis ito pagdating sa bayad ng customer. Alam na din ang future ng batang ito. Naman mga kasari, doon sa tanong bakit hindi ako nahihiyang magtinda ay talaga namang kinamulatan at kinalakihan ko na ang pagtitinda. Kaya naman ito na ang naging kasanayan ko at talagang nawala na ang hiya sa akin sa pagdating sa pagtitinda. Pero ganun pa man, kahit na in-expose kami sa maliliit na negosyo ng aming mga magulang ay hindi rin naman winala ang importansya ng edukasyon. Napakalaking sakripisyo ang ginawa nila para lang kami ay makatapos sa pag-aaral. Habang kami ay nag-aaral ay pinapayagan nila kami doon sa pagtulong-tulong sa pagtitinda, pero hindi kami pinayagan ng aming mga magulang
pumasok na agad o mag-apply sa trabaho. Kasi ang focus talaga namin ay makapagtapos kami sa aming pag-aaral. Alam naman natin na ito talaga ang pamana na hindi kailanman mananakaw ng kahit sino. Kaya naman pagdating dito sa aming mga anak ay talagang yun din ang aming prioridad. Sila ay makapagtapos kahit papaano sa kanilang mga pag-aaral. At kapag sa kanilang free time ay hinahayaan namin sila na sila naman ang magbantay sa tindahan para din sila ay matuto. Dahil pagdating sa selling skills ay hindi ito overnight na natutunan. Over the years and experiences, saka mo pa lamang ito matutunan talaga. Malaking bagay din ang wants and needs para mawala talaga ang hiya mo pagdating sa sale. Dahil kung tayo nga ay may pangarap, ay talaga namang gagawin din natin ang lahat ng pagsisikap sa buhay. Lalo na kapag marami tayong needs and wants at pangangailangan sa buhay, ay hindi talaga tayo pwedeng tutulog-tulog, makontento sa isang source of income at maghintay lang ng blessings. Kailangan nating bumangon, magtinda, maghanap buhay at talaga namang gumawa ng paraan. Dahil naniniwala ako na binigyan tayo ni Lord ng maraming talento at kakayanan sa buhay at kailangan lamang natin itong idiskubre at kung ano man ang mga obligasyon na ibinigay niya at inatang sa ating mga balikat ay tiyak na kayang-kaya nating pagsumikapan. Magtiwala lamang tayo sa Kanya dahil may purpose at paraan ang lahat.